Today is our last Sunday for the year, 2024. Next Sunday is a new year, bagong Sunday. At gusto kong tapusin po natin ang taon natin in a good note. So we are trying to review and evaluate what happened and transpired for the whole year of 2024. Ano ba yung mga magagandang nangyari nitong 2024? Ano yung mga hindi magagandang nangyari nitong 2024? If we are going to rate or scale yung taon natin from 1 to 10, ano kaya ang grade na maibibigay natin sa ating taon? Of course, sa mga personal nating buhay, iba-iba yung mga nangyari sa atin. Iba-iba yung dealing ng Panginoon. But generally speaking, as a whole, dito sa church natin, ano kaya yung grade na maibibigay natin sa church? Pwede nating sabihin na 8 or 9 out of 10, which would indicate na meron tayong napakagandang taon. Nagpala tayo ng Panginoon. In fact, yung nandito tayo ngayon is already a great blessing. Amen? Na nakaraos yung isang taon. Or maaaring great yung taon natin sapagkat may mga na-promote sa trabaho, may mga tumaas ang sahod, may nakakuha ng trabaho na dati walang trabaho, may sinagot ng nililigawan, may ikakasal. Maraming mga magandang nangyari. Kaya siguro 8 or 9 out of 10 yung pwede nating ibigay na rate sa taon natin. Or pwede namang 5. Bakit 5? Kasi itong 2024 ay wala namang kakaibang nangyari katulad lang noong 2023. It is the same old routine na ginagawa natin sa buhay natin. Gigising ka ng umaga, papasok ka ng trabaho mo, yung mga estudyante, papasok sa klase, uuwi, magpapahinga, kakain, matutulog, then the next day, the same routine. Walang extraordinary nangyari. Walang unusual na event. Kaya 5 lang. O di kaya naman yung iba, baka 2 ang bibigay na grade out of 10. Sapagkat lahat ng pangit na pwedeng mangyari, nangyari. Walang magandang nangyari sa taon. I remember, noong first Sunday ng December, nung sunrise service tayo sa Patmos, nanghiram ako ng sasakyan sa Lara, yung pickup, hiniram ko. Ginamit ko yung big bike, iniwan ko sa bahay nila. Tapos ginamit naman ni Faith yung Innova. Nanghiram ako ng pickup kasi nagkakot kami ng mga gamit. After nung service sa Patmos, nasagi nung Innova yung maliit na poste sa gilid niya. Naku, sabi ko, may gas-gas. Hindi niya sinabi sa akin, nakita ko na lang. On that same day, yung big bike na nakagaray sa kanila, natumba. Kaingat-ingatan ko yun, natumba. Tapos makalipas ang ilang araw, yung Grabis, yung isang motor, butas, malambot ang gulong. So pinasakan ko. Umayos. Kinabukasan, malambutan naman ang gulong. May isang butas na naman. So, 2 na yung pasak. Sabi ko, kailangan na palitan yung gulong nito. Kinabukasan, Saturday, kakain kami sa labas. Kasama ko si Rain. Ginamit niya yung ADB. Natumbad din yung ADB. Sabi ko, sa isang linggo, dami nangyari. Hindi ko muna sasakyan yung isang motor kako. Baka yun naman ang matumba. Yung lahat ng, sabi ko, ano pa ang pwedeng mangyari kaya sa linggong ito kako? Ganun. Siguro kung naniniwala tayo sa malas yun. Sunod-sunod yung mga nangyari. But we cannot deny the fact that the Lord has been good to us. Naging mabuti ang Panginoon. May mga hindi magandang mga pangyayari siguro, pero it will not outshine yung mga magagandang nangyari sa buhay natin. Mas matimbang pa rin yung mga magagandang nangyari sa buhay natin. Yung magkasama pa rin kayong mag-asawa, that's a good thing. Amen? Paminsan-minsan, nagtatampuhan kayo, nag-aaway kayo, pero the fact na magkasama kayo, that's already a blessing. Yung mga anak natin, kasama pa rin natin, kahit matitigas ang mga ulo nila, nandyan pa rin sila, that's already a blessing. May church tayong napupuntahan on a given Sunday, that's a blessing. May nakakain tayo every day, that is a blessing. Kahit sunog minsan yung kanin, at least may kanin. Amen?
Yung iba nga, kahit sunog na kain, wala eh. At least tayo, may nakakain tayo. So the Lord has been good to us itong taon na to. Now, looking ahead, yung 2025, what does the coming new year awaits us? Ano kaya yung naghihintay sa atin sa darating na taon? If we are going to ask ourselves, yung personal naman nating kalalagayan, naging productive kaya tayo itong taon na to? And when I say productive, naging kapaki-pakinabang ba tayo? Nakapag-contribute ba tayo sa society? May mga natulungan ba tayo? Naging blessing ba ang buhay natin? Naging inspirasyon ba tayo? May mga na-encourage ba tayo? Naging pagpapala ba ang buhay natin? Naging katulungan ba? Nakapagbigay ba tayo ng pakinabang sa society natin? Naging productive ba tayo? And if not, can we make ourselves productive itong darating na taon? Kung naging productive tayo nitong 2024, can we make it more productive sa darating na taon? I want you to open your Bibles with me in Luke chapter 13, verse 6 to 9. Nakakatakot itong passage na ito na ibinigay ng ating Panginoon. Luke chapter 13, verse 6 to 9. Tayong lahat ay tumayo, at bago ko basahin, tayo lumapit muna sa Panginoon sa panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na binigay niyo po sa amin for the last Sunday of this year. Nandito po kaming lahat, Panginoon, to celebrate your goodness and greatness in this church and in our life. I pray, dear God, that you would continue to speak to us this morning. That may your word be an inspiration to challenge us to do better and to live a holier life the coming year. Bless us this morning in Christ and we pray. Amen. Ang sabi niya sa verse 6, He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. And he came and sought fruit thereon and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down, why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it, and if it bear fruit, well. And if not, then after that, thou shalt cut it down. Tayo po, ipwede nang mupo. Ang Panginoon ay nagbigay po siya ng parable. Ang sabi niya sa kanyang parable, merong isang taong mayaman, meron siyang halamanan, vineyard. At doon sa gitna ng kanyang vineyard ay meron siyang itinanim na puno, fig tree. Every time na darating siya sa kanyang garden, tinitingnan niya yung fig tree na ito kung may bunga. Wala siyang nakitang bunga. So tinawag niya yung kanyang gardener. Ang sabi niya, itong nakalipas na 3 taon, na dumarating ako dito, naghahanap ako ng bunga sa punong kahoy na ito, at wala akong makita. Pulakin mo na to. Kung hindi siya namumunga, pampasikip lamang siya sa lupain dito. Pero ang sabi ng gardener, Panginoon, kung loloobin mo, hayaan mo muna siyang mabuhay ng 1 pang taon. Bubungkalin ko siya, lalagyan ko siya ng pataba, didiligan ko, aalagaan ko. Pero kapag hindi pa rin siya namunga, pupulakin na natin. So he appealed for another year. Na ibibigay niya lahat ng pangangalaga, baka sakaling mamunga siya this time. Pero pag hindi siya mamunga, talagang puputulin na nila. Now, if you're going to apply that principle sa buhay natin, itong taon na to, 2024, we have 365 days, 52 Sundays, naging productive ba yung buhay natin? And when we say productive, naging kapakinabang ba tayo? Nakatulong ba tayo sa kapwa natin? Nakinabang ba yung society sa atin? Ano yung na-contribute natin to make other people's lives better? Naging blessing ba tayo
Dahil kung hindi, ang sabi ng Panginoon, cut it down. Putulin na. Pulakin na. Pero yung gardener, sabi niya, 1 more year. 1 more year. I will do all kind of care para mamunga siya. Pero pag hindi pa rin siya mamunga, pluck it down. 1 more year. What if tayo yung puno na yon? Na itong 2024, hindi tayo naging productive. Instead, naging sakit tayo ng ulo, maraming naiinis sa atin. Ang sabi ng Panginoon, I will cut you down. But He's giving us another year. 1 year. Isang pagkakataon sa darating na taon, 2025, to make ourselves productive. Otherwise, kukunin na tayo ng Panginoon. Nakakatakot, ano? Kaya nung binabasa ko itong passage na to, bagamat ilang verses lamang siya, iniisip ko, nakakatakot siya kung i-apply natin siya sa mga buhay natin. Kung hindi tayo nagagamit ng Panginoon, hindi tayo nagpapagamit sa Kanya, walang pakinabang ang mundong ito sa buhay natin, we are only occupying space, palamunin lang tayo sa bahay natin, hindi tayo nakakatulong, sakit tayo ng ulo, pabigat lamang, then God is giving us another year to make our life productive, maging productive. And can we make that commitment? Kasi marami ang gumagawa ng New Year's resolution ngayon, na yung New Year's resolution nila, ang purpose nun to make their life better. Pero naglalas lang yun ng 2 hanggang 3 buwan. After that, balik naman sa dati, wala nagbago. But can we make a commitment to make our life productive? At kung naging productive tayo sa taong ito, can we make our life more productive? Kasi yung buhay natin dapat nag-i-improve, di ba? Bagamat yung health natin nagdi-deteriorate. Our health is not getting better. Yung peak ng health ng tao ay nasa 35, 36 years old. Pagkapanganak mo, pagkasilang mo, your health is getting better actually. Yung natututo kang magsalita, natututo kang maglakad, then after a while, matututo kang tumakbo. After a while, matututo kang umakyat. After a while, matututo kang lumangoy. Nag-i-improve yung buhay mo. Then, pag reach mo ng 35 and 36, your health will begin to decline. Diba? Kaya yung mga 36 years old above, nagsisimula ng lumabo ang mata nila, nagsasalamin na sila. Dahil nagdeteriorate yung health. Pag nagkasakit ka, magagamot ka, or hospital ka, mayroong medical procedure, it will only slow down the process. But it will not stop. Tuloy-tuloy pa rin yung deterioration ng katawan po natin. Pero yung kalagayan ng buhay, it should improve by the year. Dapat nag-i-improve. Tama? Kung grade 1 ka ngayon, dapat next year grade 2 ka na. Hindi yung grade 1 ka ngayon, for the next 5 years, grade 1 ka pa rin. Love na love ako ni teacher, kaya di niya ako pinapasa. Gusto niya ako nakikita. Kung first year high school ka ngayon, dapat next year, second year high school ka. Tama? Kung nag-graduate ka ng high school, dapat next year, college ka na. Pagka-graduate mo ng college, ano yung susunod? Dapat may asawa na. May trabaho na. Diba? Pagka-graduate mo ng college, hindi mo sasamahan yung mga tambay. Magtatrabaho ka kasi sayang yung buong buhay na nag-aral ka kung tambay ka lang. Sayang. Magtrabaho. Para makapag-contribute ka na sa pamilya. Hindi ka na maging pabigat, ikaw na yung tumutulong. Dahil sila yung tumulong sa'yo noong nag-aaral ka. So, as we end our year and face another year, I want to bring a message entitled Year-End Perspectives. Year-End Perspectives. Open your Bibles with me in James chapter 4. James chapter 4. Verse 13 to 15. Nandito yung grupo ng mga mangangalakal, mga negosyante. Nagplano sila kung anong gagawin nila sa isang taon. Yung darating na isang taon sa kanilang buhay.
So as we stand on the threshold of the coming year, ano yung mga New Year's resolution natin? Yun yung palaging tinatanong. Magda-diet na ako. Hindi na ako iinom ng soft drinks. Hindi na ako kakain sa labas. Babawasan ko yung pamamasyal. Hindi mo na ako magpapalit ng cellphone sa taong ito. Maraming New Year's resolution. Pero nagtatagal lang yun ng 2 buwan. After that, wala din, nakalimutan na. Bakit ko pahirapan ang sarili ko? I might as well enjoy life. Most of New Year's resolution are not being followed strictly. Pero sa atin po ng mga mananampalataya, instead of New Year's resolution, I want to bring a message, year-end perspective. The word perspective comes from the Latin word perspectus, meaning to look through or to see clearly. Di ba kapag nasa loob ka ng bahay, may narinig kang tahol ng aso sa labas, gusto mong malaman kung ano yung tinatahulan ng aso. So anong gagawin mo? Bubuksan mo yung bintana at titingnan mo. Yun po ang ibig sabihin ng perspective. To look through or to see clearly. Makita mo ng malinaw. Pero maraming pagkakataon, marami tayong nakikita sa labas ng bintana natin na ayaw nating makita. But that is reality. Pero may mga pagkakataon naman na bago mo buksan yung bintana, meron kang iniisip na ito sana yung makita ko. Meron kang gustong makita. Iba kasi yung nakikita mo sa reality, iba yung gusto mong makita. Now, hindi natin alam kung ano ang dadalhin sa atin ng bagong taon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa 2025. But we can have a clear perspective in our mind kung ano yung gusto nating makita. Kung ano yung gusto nating maranasan. Kung ano yung gustong ibigay ng 2025 sa atin. And make the necessary steps to see what you want to see. Kailangan may mga hakbang kang gagawin para ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve sa darating na taon. Ang mga bagay na gusto nating maranasan sa buhay natin, they will not happen overnight. O di yung nangangarap ka lang, tapos wala kang gagawin, hindi mangyayari ang mga yun. Kailangan maging intentional tayo sa mga steps na gagawin po natin to achieve what we want to achieve the coming year. Gusto mong magkaroon ng girlfriend, di ka naman marunong manligaw, paano mangyayari yun? Kung gusto mong magkaroon ng trabaho, hindi ka naman nag-a-apply, paano mangyayari yun? Gusto mong yumaman, hindi ka naman nagtatrabaho. Kailangan meron kang gagawing mga hakbang, magpaplano ka. Make the necessary preparations to see what you want to see the coming year. So dito sa James chapter 4, there are 3 perspectives that I want every one of us to see and realize para maplano po natin yung darating na taon. James chapter 4 verse 13. Ito ang sabi niya, go to now. Ngayon, mga negosyante po ito, hindi po go to ang kanilang negosyo. Okay? Yung sinasabi niya na go to now, in other words, sinasabi nilang come here, look here. Halika kayo. Pag-uusapan nila yung plano nila. Go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year. So 1 taon yung plano nila. And buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is, hanggang 15 lang pala. Makikita po natin sa passage na to, a group of business people who make goals, preparations, and plans sa 1 taon. As we look at the words of this passage, I want to share with you 3 New Year perspectives. Think with me first, the shortness of life we should acknowledge. Yung iksi ng buhay na kailangan po nating tanggapin.
the shortness of life we should acknowledge. Ang sabi niya sa verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. James is reminding us of the shortness of life. Na parang steam lang sa isang kumukulong tubig. Umuusok siya ngayon, mamaya wala na yung usok. Napaka-iksi at napakabilis lang lumipas. Di ba, kailan lang pinanganak yung mga panganay natin? Tapos kung tumatakbo, ang bilis ng panahon. Maya-maya, may apo ka na. Sabihin mo, ang bilis talaga ng panahon. Ganon kaiksi ang buhay ng tao. Ang sabi po ng United Nations World Population Prospect, it tells us about the scope of life. Bagamat maiksi ang buhay, yung maiksi na buhay na yun, gaano kahaba? As if James is asking a question na napakahirap sagutin. Gaano kahaba ba talaga mabubuhay ang tao? Napakahirap sagutin yun. Meron ba dito makakapagsabi kung kailan tayo mamamatay? Wala, we don't know. But statistics shows us the life expectancy of people, particularly here in the Philippines, according to the United Nations World Population Prospect. The current life expectancy for Philippines in 2024 is 71.79 years. 0.18% increase from 2023. In 2023 was 71.76. 0.18% increase from 2022. In 2022, 71.53 years, 0.18% increase from 2021. In 2021 was 71.41 years, a 0.18 increase from 2020. So the last 5 years, 2024 ngayon, mula nung pandemic hanggang ngayon, halos hindi nagbago yung life expectancy ng mga Pilipino. 71 years. Ang average life span ng Pilipino ngayon after the pandemic. Humaba ba or umiksi? Umiksi po. Before pandemic, 78.8 years ang average life span po ng Pilipino. Ngayon umiksi siya. 71 years na lang ang average life span ng Pilipino. Then by the year, nag-i-improve po yun. Sapagkat nagre-recuperate pa lamang tayo pagkatapos po ng pandemic. Imagine, kung by natural death tayo mamamatay, we only have an average lifespan of 71. Tatayong, ilang taon na po kayo? 91, oh, overdue na siya. No. Ano? Sister Judith, ilang taon ka na? 43. 21 plus 7, 28 years. Pwede pa siya mag-asawa. May 28 years pa siya. Kung natural death, i-minus mo yung edad mo ngayon, that is your remaining years. Average yan ha. Hindi ko sinasabing lahat tayo mamatay at age 71. Meron sigurong lalampas doon, or baka yung iba hindi na aabot sa 71. Pero by natural death, yun ang average lifespan po ng Pilipino sa Pilipinas ngayon. 71 years. Biruin yun. Bilang na yung mga taon natin. Ano ang gagawin mo sa buhay mo kung ilang taon na lang ang natitira sa'yo? Might as well make it worthwhile every year. Make ourselves productive. Huwag nating sayangin yung bawat taon na lilipas sa atin. Kasi bilang na yung taon natin. Maging productive yung buhay natin. Not only the scope of life, but the shortness of life. It is like a vapor that appeareth for a little time. Kailan ba nagsisimula ang buhay ng tao? Kailan? Pag kapanganak mo ba? Or habang nasa sinapupunan ka? Nung nasa sinapupunan ka, doon nagsisimula ang buhay, di ba? Now, yung life, yung buhay natin, it begins from the tomb. And it ends at the tomb. So from the womb to the tomb, there is little room in between.
maiksi lang yung buhay natin. Simula pa lang na pagpintig ng puso mo sa sinapupunan ng iyong ina, hanggang sa ililibing ka, there's only little room. Now, what happens between the womb and the tomb matters with God. Sapagkat ang Panginoon, niloob niya na maisilang tayo sa mundong ito for a purpose. Hindi tayo pinanganak sa mundong ito para lang mag-occupy ng space. Niloob ng Panginoon na maisilang tayo sa mundong ito at merong plano ang Panginoon. Meron siyang layunin. Now, one way to find out kung ano yung purpose ng Panginoon sa atin is to make our life productive. Maging kapaki-pakinabang tayo. Amen? Meron akong narinig na isang speech sa isang graduation sa military. Ang sabi ng speaker, the best thing you can do in life is to start fixing your bed. Paggising mo, dapat alam mong itupi ang higaan mo. That the best way to start your day. Ngayon, young people, tinutupi ba natin ang higaan natin paggising natin? Isa lang ang nag-opo. Ha? Mga nanay, kayo po magsalita. Tinutupi ba ng mga anak niyo higaan nila pagkagising nila? Nako, majority, hindi. Mahiya kayo sa mga gilagid nyo. Ha? Mula sa sinapupunan hanggang ngayon, sila pa rin ang nagpapagod para sa inyo. Kapag marunong na kayong magtupi ng higaan nyo, kayo na ang magtupi ng higaan nyo. Ang problema, mga young people natin, advance mag-isip eh. Mamayang gabi, ladlad ko rin yan eh. Kaya, huwag ko na itutupi. Huwag yun na rin silang pakainin. Kasi itatapon din nila yun eh. Mamayang gabi, magbabawas ka rin naman eh. Huwag ka na kumain. Dahil sabi ng Bible, kapag hindi nagtrabaho, huwag pakainin. Ang mga tamad, hindi dapat pinapakain. Kasi sa Bible, kasalanan ang maging tamad. Ang pagtatrabaho kasi, ipinag-utos ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, 6 days shalt thou labor. Magtatrabaho ka. 6 na araw, magtatrabaho ka, sabi niya. That is a command. So kapag hindi ka nagtrabaho, it is a violation of the command of God. Nagkakasala tayo kapag tamad tayo. Amen? Kaya sa bahay, maging masipag tayo. Kokonti ang amen. Karami nag-amen, nanay pa. Young people, maging masipag tayo sa bahay. Amen? Yan. Hindi lamang sa pagkain, dapat sa kusina din. Marunong tayong humawak ng walis tingting, walis sambo, basahan. Para ma-enjoy natin yung mga kinakain natin. So that is the first perspective that we should learn in life, that life is short. Maiksi po ang buhay. Ako po, 46 years old na. 25 years na lang ang natitira sa akin. Kung naturally ang aking kamatayan, 25 years. Pero sa tingin ko, hindi ako aabot ng 71. Kasi maraming konsumisyon. Kahapon lang ako, abot-abot ang high blood ko. Number 2, the priority of life we should accept. The priority of life we should accept. The Lord has parameters in our life. Ang sabi ng verse 15, for that, you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Sinasabi ni James sa atin that God is in charge and in control of everything that happens and transpires in our life. Pastor, papaano na yung free will? Yung kalayaan kong mamili, magpasya at magdesisyon para sa aking sarili. Now, remember, lahat ng desisyon natin, lahat ng pagpapasya natin ay merong mga consequences. If you made a bad decision, naturally, you will have bad consequences. If you made a good decision, naturally, you will have good consequences. So lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay natin have consequences. May mga consequences po. Lahat ng mga ginagawa po natin. At ang Panginoon, hindi niya tayo kinukulong or tinatali
Doon sa kanyang kalooban. May kalayaan kang magdesisyon para sa iyong sarili. May kalayaan kang mamili para sa iyong sarili. Pag dinisregard mo yung kalooban ng Panginoon, ikaw ang nasunod, of course, you will also reap the consequences of your decision. But if you follow God, you will also reap the blessings of God. Because God is in charge sa mga buhay po natin. Lahat ng mangyayari sa buhay natin, yun ay kung loloobin ng Panginoon. Kung may mga plano man tayo, mangyayari ang mga yon kung loloobin pa rin ng Panginoon. Kung hindi kalooban ng Panginoon at pinilit pa rin natin, oo, mangyayari pa rin yon. Pero expect mo yung mga consequences sa mga decision natin. Kaya kung ano po tayo ngayon is the result of our decisions in the past. Kung ano ka ngayon, resulta yan ng mga decision mo noon. Now, we've made some mistakes. May mga decision tayong nakita natin ngayon na mali. And that is a mistake. But if you made the same mistake, alam mo na yung magiging resulta, ginawa mo pa rin, it's no longer a mistake, it's a choice. Pinili mo na yan. Deliberately, pinili mo na magkamali. So the Lord's parameters in our life is that He is still in charge. Not only the Lord has parameters, but the Lord has plan for our life. May plano ang Diyos sa mga buhay po natin. If there is a resolution that ought to be made the coming year, then it should be concerning the will of God. Kung may mga decision man tayong gagawin, may mga commitment tayong bubuuin, may mga resolution tayong gagawin, it should concern the will of God. Kailangan isuko na natin yung sarili nating mga plano. Nakita na natin na hindi natin sinunod yung plano ng Panginoon, tayong nasunod, ito ang naging bunga. Subukan naman natin sumunod sa plano ng Panginoon. Magplano tayo sa kalooban ng Panginoon. Subukan nating sumunod sa Panginoon at tingnan natin kung anong mangyayari sa buhay natin. We don't know. The blessings awaits us the coming year kung sisikapin nating sumunod sa plano ng Panginoon. Merong isang pastor, nagplano po siya. Ang gusto niya, malaking church at magandang asawa. Yun ang plano niya. Malaking church at magandang asawa. Lumipas po ang taon, na-achieve niya yun. Pero hindi ayon sa plano niya. Nagkaroon siya ng magandang church at malaking asawa. Baligtad. Kasi siya ang nasunod Hindi yung plano ng Panginoon ang nasunod sa kanya. So kung tayo ay magpaplano, paikutin po natin yung plano natin sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, humahanga po ako sa mga Kristiyano na lahat ng plano nila nakaangkla sa Panginoon. Pastor, kaya ako nagtatrabaho para makatulong ako sa gawain ng Panginoon. Pastor, kaya ako nag-abroad, gusto ko makatulong sa gawain ng Panginoon. Pastor, kaya ako ginagawa ito para makatulong ako sa gawain ng Panginoon. Panginoon palagi ang iniisip niya sa lahat ng kanyang gagawin. So kung magpaplano tayo the coming year, ipaikot natin sa kalooban ng Panginoon yung mga plano natin. Alam nyo, kapag nagpaplano ka para sa Panginoon, ang Panginoon ang magpaplano para sa iyo. Ulitin ko yon. Kapag nagplano ka para sa Panginoon, ang Panginoon ang magpaplano para sa iyo. Sapagkat ang Panginoon, hindi niya hahayaan yung mga anak niyang nagpaplano para sa Kanya na masira ang buhay nila. Ang Diyos ang magpaplano para sa atin kapag tayong nagplano para sa Kanya. Amen? In closing, let me point out the last and third perspective from our text. We not only see the shortness of life we should acknowledge and the priority of life we should accept, but also the tragedy of life we should accept. Ano yung tragedy na nangyari sa mga businessman na ito? They make plans, they make preparations, nakaplano sa lahat. Now,
tingnan natin what was aspired in their plans. The plan is constructed today or tomorrow. The place is chosen. We will go into such a city. The period is calculated. Continue there a year. The purpose is considered. Buy and sell. The profit is computed and get gain. Mababasa po natin lahat yan sa verse number 13. These businessmen are to be commended for their planning, preparation, goal setting, target setting. They are commendable. Not only commendable, needful. Kailangan talaga ito sa mga pagpaplano nila. Pero merong kulang na napansin si James sa kanilang plano. Ano yun? Who was absent in their plans? There was no mention of God sa plano nila. Hindi nila sinama ang Diyos sa kanilang plano. Napakaganda ng plano nila. Systematic yung plano nila. Precise. Kung ikaw ay CEO ng isang kumpanya, i-hire mo itong mga businessman na to. Dahil meron silang method sa kanilang plano. But they made a drastic mistake on their planning. They omitted God in their plan. Hindi nila sinama ang Diyos sa kanilang plano. Alam nyo, sa Luke chapter 12, there was also another parable about a rich farmer, isang mayaman, na tumama yung ani niya. Sa laki ng ani niya, hindi niya mapagkakasya sa kanyang kamalig. Kaya sabi niya, wawasakin ko yung kamalig at magtatayo ko ng mas malaki para magkasya yung ani ko. Then after that, I will eat, drink, and be merry for the rest of my life. Enjoy ko na lang ang buhay ko. Ngayon, meron bang mali sa kanya? Nagtrabaho siya eh. Nag-effort siya. At dahil sa effort niya, maganda yung ani niya. At para maikip niya yung ani niya, magtatayo siya ng mas malaking kamalig. At i-enjoy na lang niya ang buhay niya. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Luke 12:20, But God said unto him, Thou fool, mangmang. Bakit sinabi ng Panginoon na mangmang ang lalaking ito? Samantalang tama lahat ng ginawa niya eh. Nagtrabaho siya, nagplano siya, inayos niya yung imbakan niya, sinecure niya yung kanyang future. Ano yung mali doon? Ang sabi ng Panginoon, mangmang ka sapagkat ngayong gabi mamamatay ka. Kanino mapupunta yung pinagpaguran mo? You work for yourself. Pero yung pinagpaguran mo, yung mga pinundar mo, saan pupunta ang mga yon? Bakit? Kahit siya nagplano, hindi niya sinama ang Panginoon sa plano niya. Kahit ang sabi ng Panginoon sa kanya, Thou fool. Mangmang. Ngayon, ano po ang challenge sa atin ngayong umaga? As we close the year and open another year next Sunday, let us make a proper perspective. Number one, that life is short. Maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay po natin. Then number two, may priority dapat yung buhay natin. Kung ganon kaiksi ang buhay, dapat masulit natin ang buhay natin. Ang maging priority natin dapat ang Panginoon. Paikutin natin ang buhay natin sa Diyos. Ngayon, yung mga young people po natin, you have so much time on your hand. Let me give you an advice. Kung estudyante kayo ngayon, your priority is to study. Mag-aral kayo. Wala mo nang magbo-boyfriend at mag-girlfriend. Distraction yan. Pastor, inspirasyon yun. Hindi totoo yun. Kasi nag-aaral ka, tapos nag-boyfriend ka, nag-girlfriend ka, wala kang ibang iniisip kung paano kayo mag-date, saan kayo mag-date, yung panggastos nyo sa gala nyo, sa pasyal nyo. Hindi naman kayo ni-encourage na mag-aral mabuti eh. Only 1 out of 10
sa mga nagkakaroon ng relasyon habang nag-aaral ang umaayos yung pag-aaral nila? 1 out of 10 lang. Yung 9, nasisira ang buhay. Your priority is to study. Huwag muna kayong magre-relasyon, makakapaghintay yun. Huwag kayong magmadali. Kapag graduate ninyo, ang susunod, anong susunod pagka-graduate? Mag-asawa? Maghahanap ng trabaho. Magtatrabaho. At kapag may trabaho na, kumikita na. Di ba? Anong susunod na gagawin kapag kumikita na? Ha? Huwag bibili ng iPhone. Mag-ipon. Okay? Alam ko iniisip nyo eh. Mag-ipon. At kapag nakapag-ipon, magnegosyo. Dahil hindi habang panahon, magtatrabaho kayo. Wala pong taong yumaman na sumasahod. Magnegosyo kayo. Listen to me. Ilang taon kang nag-aral? 3 years old pa lang nag-aaral, di ba? Nursery, kinder, prep. Then, K-12, elementary hanggang high school. Ilang taon yun? Elementary to high school. 12 plus 3 yung pre-LM mo. 15. Magka-college ka, ilang taon? O, ilang taon na nun? Plus, yung 3 years mo na 1 year old ka, 2 years old, 3 years old. 20. Tama ba? 20? 20. O sabihin natin, may bagsak ka nung elementary, bumalik ka ng isang taon, di 21. May isang bagsak ulit doon sa high school, another year, balik ka. 22. Nung college ka, 2 taon kang bumalik. 24. 24 years ang buhay mo, nag-aaral ka. Nagtrabaho ka, professional ka. Na-promote ka hanggang sa naging manager ka na. Namatay ka. Yung knowledge mo, na buong buhay kang nag-aral, nag-gain ka ng knowledge, kasama mong maililibing yun. Hindi mo pwedeng ipasa yung pinag-aralan mo sa anak mo. Yung position mo sa kumpanya, hindi mo pwedeng ipasa sa kanya dahil hindi naman siya nakapag-aral katulad mo. Kasama mong maililibing yun. Unlike, kapag nakapagnegosyo ka, hindi mo dadalhin yung negosyo mo sa libingan. Pwede mong ipamana yun sa mga anak mo. Correct? Mag-aral, magtrabaho, mag-ipon, magnegosyo. At kapag may negosyo ka, hindi ka nakatali sa oras ng trabaho. Kasi, kapag may negosyo ka, ikaw ang magpapasahod. Hindi ikaw ang sasahod. Ano ang mas gusto nyo? Tumatanggap ka ng sahod o ikaw ang nagpapasahod? Mas masarap yung ikaw ang nagpapasahod. Di ba? Kasi kapag sumasahod ka, nakatali ka sa oras. 8 to 5 maghapon. Mag-OOT ka pa. Pagod ka na. Pag na-late ka, may kaltas pa. Pero kapag ikaw ang nagpapasahod, hawak mo oras mo. Marami kang time para magministeryo. Ngayon, mangyayari ba yun overnight? Hindi. Kailangan nandun yung pagsisikap natin para ma-achieve natin yung level na yon. At kapag may negosyo ka, of course, makakatulong ka sa church. Hindi lamang yung meron kang time, may pera ka. Tingnan nyo ha. Yung mga young people, marami silang time. Tama? Pero wala silang pera. Yung matatanda, may pera, pero walang time. In fact, konti na lang yung time nila eh. Pero kapag naplano mo ng tama yung buhay mo, live a fulfilling and productive life, na lahat ng plano mo, iikot mo sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng gagawin mo, dapat kasama ang Diyos sa mga plano mo. I assure you, you will have a more productive life. Mas magiging kapaki-pakinabang yung buhay natin para sa Panginoon. Then, at the end of the day, hindi sasabihin ng Panginoon na doubtful. Kasi kasama mo siya sa plano. Kundi sabihin niya, well done. Amen?